Christopher Bong Tisorogo o mas kilala sa tawag na Bongo. Personaheng tila hindi nawawala sa likuran o gilid ng nooy mayor at pangulo na si Rodrigo Duterte. Bagay na binansagan pa nga ito bilang national photo bomber ng media sa kadahilanang palagi itong nakikita sa bawat litrato o selfie ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit naging tila memes man ang karakter ni Bongo nang dahil sa pagiging photo bomber nito taong 2019 ay naihalal ito ng taong bayan bilang senador ng Republika na may humigit 20 million votes. Sa mismong pag-upo ni Bongo sa Senado, naging pangunahing advokasya nito ang kalusugan kung saan isinulong ang pagtatayo ng mga healthcare at social service facilities na kanyang tinawag bilang malasakit centers. At bilang chair ng Senate Committee on Health taong 2019 ay tuluyang naipasa at nilagdaan bilang batas ang RA 11463 o Malasakit Centers Act, programa na naglayong maging one-stop center para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal at pinansyal. At sa loob lamang ng unang termino niya sa Senado, umabot na ng 163 malasakit centers ang mayroon sa bansa, 71 sa Luzon, 30 sa Visayas at 42 sa Mindanao. Bagay na ilan pa lamang ito sa mga nagawa ni Bongo sa kanyang unang termino sa Senado. Kaya ngayon ay tatalakayin natin ang ilan pa sa mga epektibong panukalang batas na may akda ang senador at aalamin din natin ang kwentong buhay ni Bongo bago nito napasok ang mundo ng politika. Bago pa man natin tatalakayin ang mga nagawa at naipasang batas ni Bongo sa kanyang pag-upo bilang senador, balikan na muna natin ang kwento sa kung paano nito napasok ang politika. Si Christopher Lawrence Bong Tisorogo ay ipinanganak noong June 14, 1974 sa siyudad ng Davao kung saan galing ito sa isang Chinese-Filipino family. Ang ama ni Bongo ay isang Davao-based businessman na kinilalang si Desiderio Go at ang ina naman nito ay kinilalang si Marichu Tisorogo na galing Batangas. Ang pamilya nila Bongo ay kilala ng mga negosyante sa kanilang lugar kung saan ito lang naman ang nagmamay-ari ng pinakamalaking printing press sa siyudad ng Davao. Si Bongo ay nag-aral at nagtapos ng kanyang high school years sa Lasal Green Hills at kumuha ng management degree sa kolehiyo ng De La Salle University. Ngunit kalaunan, lumipat ito sa Ateneo de Davao University kung saan dito na siya nagtapos na may bachelor degree in marketing. Ikinasal naman si Bongo sa kanyang asawa ni si Emilio Cruz kung saan nabiyayaan sila ng 2 anak. Ang naturang panganay na anak naman ng mag-asawa na kinilalang si Christian Lawrence Go ay pumasa bilang Certified Public Accountant taong 2019 matapos makakuha ng 3rd place sa naturang licensure examination. Bago pa man napunta ang landas ni Bongo bilang personal aide o special assistant ni nooy Mayor Rodrigo Duterte, dati na palang magkakilala ang ama nitong si Desiderio Go at Rodrigo Duterte, dahilan rin kung saan isang masugid na taga-suporta si Bongo sa pamilya ng mga Duterte. At taong 1998 nga nang magsilbing executive assistant o personal aide si Bongo kay Duterte na nooy nanungkulan bilang Davao City 1st District Representative. At nang muli ngang mabalik sa pwestong mayor si Duterte sa magkasunod na 3 termino mula 2001 hanggang taong 2009, vice mayor taong 2010 at mayor muli taong 2013, nanatili pa ring personal aide si Bongo ni Duterte kung saan ito ang nangangasiwa sa mga personal at official works ng alkalde, bagay na binansagan nga nito ang kanyang sarili bilang Duterte's all-around utility man. Taong 2016 nang tuluyan nang tumakbo sa pagka-presidente si Duterte kung saan naging agaw pansin ng mismong taong bayan at media ang larawan ni Bongo nang dahil talagang hindi ito nawawala sa tabi ni Duterte sa panahon ng campaign period kung saan binansagan na nga ito bilang national photo bomber ng mismong media. At nang manalo nga sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte noong 2016 national election, hindi pa rin naiwan si Bongo kung saan inappoint ito bilang special assistant to the president at naatasan na mga ngasiwa sa naturang management staff ng Pangulo. Sa loob nga ng 3 taong pagiging special assistant to the president ni Bongo at halos 20 taong pagseserbisyo bilang personal aide ni Duterte, taong 2018 nag-resign ito sa kanyang posisyon
posisyon at formal na naghain ng kandidatura sa pagkasenador kung saan sinamahan at sinuportahan ito ni Pangulong Duterte at ng kanyang gabinete. Bagay na matagumpay ngang naipanalo ni Bongo ang naturang election kung saan po mangatlo ito with a standing 20 million plus votes in total. At sa mismong pag-upo ni Bongo sa Senado noong June 30 taong 2019, ilang buwan lamang ang lumipas, kaagad naghain ng mga panukalang batas si Bongo kung saan isa na dito ay ang pagpapanumbalik sa parusang kamatayan na sinuportahan naman ng kanyang kapwa-senador at co-authored ng batas na si Senador Manny Pacquiao. Ang naturang batas ay naglalayong maparusahan ng kamatayan ang mga mabibigat na kasalanan kagaya na lamang ng illegal drugs, pandarambong, panggagahasa at pagpatay. Iminungkahi rin ni Bongo ang pag-revoke sa naturang juvenile justice law kung saan ipinaba ang minimum age ng criminal liability mula 18 years old na gagawing 15 years old na lamang. Isa rin sa pinagtuusang pansin ni Bongo ay ang usaping pangkalusugan kung saan naging chair ng Senate Committee on Health pa nga ito. Isa sa mga isinusulong ni Bongo ay ang pagpapatayo ng mga karagdagang healthcare and social service facilities upang mas matugunan ng husto ang mga kababayan nating nangangailangan ng tulong medikal. Si Bongo rin ang tinaguriang principal sponsor at author ng RA 11463 o Malasakit Centers Act na naglalayong makapagbigay ng mabilis at hassle-free na financial assistance at mga healthcare services. Bagay na formal nga itong nilagdaan ng Pangulong Duterte taong 2019. Sinuportahan rin ni Bongo ang pagtatayo ng mga super health centers sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito'y upang makatulong na maibsan ang mga hospital occupancy rates. Ang naturang mga super health centers ay naglalayong makapagbigay ng serbisyong medikal kagaya na lamang ng panganganak, diagnostic services, isolations at marami pang iba. Isa rin sa mga inihaing panukalang batas ni Bongo ay ang paglikha ng Department of Disaster Resilience na naglalayong magpatayo ng mga evacuation centers sa lahat ng probinsya, lungsod at munisipalidad. Isa rin sa mga isinulong na batas ni Bongo ay ang paglikha ng isang hiwalay na departamento na nakatuon sa mga kababayan nating OFW. Ang naturang panukalang batas ay naglalayong maglikha ng tinatawag na Department of Migrant Workers na kalaunan nga'y December 30 taong 2021, formal nang nilagdaan ni Duterte ang Republic Act 11641 o Department of Migrant Workers Act. Isa rin sa mga isinusulong ni Bongo at formal na naisa batas ay ang Salary Standardization Law 5 sa ilalim ng Republic Act 11466 na naglalayong pataasin ang sweldo at makukuhang benepisyo ng mga government employee. Si Bongo rin ang may akda ng Republic Act No. 11589 o BFP Modernization Act, batas na naglalayong imodernisa ang mga kagamitan ng ating Bureau of Fire Protection. At sa loob nga ng 3 taong pag-upo ni Bongo sa Senado taong 2021 nang unang i-endorso ng kanyang kapartidong PDP Laban ang kanyang kandidatura sa pagtakbo bilang presidente na kung saan na running mate niya sa naturang 2022 national election si Rodrigo Duterte bilang Vice President. Ngunit kalaunan, umatras sa naturang posisyon si Duterte bilang Vice Presidente at mismong umatras na rin si Bongo at pumalit sa posisyong Vice President at si Senator Bato de la Rosa naman ang tumakbo sa posisyong presidente. Ngunit kalaunan, pareho ring umatras si Go at de la Rosa sa kanilang tinakbuhang posisyon. At sa pagpasok ng 2019 Congress, iminungkahi naman ni Bongo ang batas ukol sa pagbibigay prioridad sa pagtatayo ng mga karagdagan pang medical establishments kagaya na lamang ng Center for Disease Control and Prevention, Virology Science and Technology Institute of the Philippines, Regional Specialty Centers at ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa mga barangay health workers at ang pagpapatibay ng Magna Carta Laws sa mga barangay.